Tandaan niyo po na ang Panginoon talaga ang ating kalakasan, hindi sa iyong pastor, hindi sa iyong kasama sa simbahan, hindi sa iyong kapwa, hindi kung kani-kanino, tanging nasa Diyos ang iyong kalakasan. Magandang umaga po sa inyo lahat at lalo tigit po sa ating Panginoon. So tayo po muli ay mag-aaral po ng salita ng ating Diyos. Ang ating po pag-aaralan ay patungkol po ito sa ating gagawin kapag tayo po ay nanghihina ang pananampalataya. Sapagkat may mga Kristiyano na minsan ay dumarating po ang panghihina ng pananampalataya. Hindi nga lang kung minsan ay madalas pa nga yata ay. Ano po? So bilang mga Kristiyano, tandaan po natin na tayo po bilang mga anak ng Diyos, kailangan alam po natin ang ating mga gagawain sa panahong tayo ay nakakaranas ng pagsubok, problema, kawalan at kahirapan, at minsan nanghihina po ang ating pananampalataya. Dahil bilang mga anak ng Diyos, hindi po tayo makakaiwas sa minsan ay magkaroon talaga ng problema at manghina po ang ating pananampalataya. Ang pamagat po natin pag-aaralan ay ang Diyos po ang ating kalakasan. So sa ating paglilingkod po sa Panginoon, wala po tayong ibang kalakasan kundi ang Diyos. Kapag ang iyong pananampalataya ay nakasentro sa Diyos, nakapokus sa Panginoon, sa Diyos nakatuon ang ating paningin ng pananampalataya natin, tandaan po natin, kahit po minsan ay may kahirapan at minsan ay may panghina sa ating pananampalataya, lagi po tayong palalakasin ng ating Diyos. Sapagkat sa buhay po natin ito ay maraming pagsubok, pero lagi po natin tatandaan na kasama natin lagi ang Diyos. Siya po ang magbibigay sa atin ng kalakasan. Ang sabi sa aklat ng Awit 28:7, si Yahweh ang lakas ko at kalasag. Tiwala ko sa Kanya nakalagak. Tinutulungan niya ako at pinapasaya. Sa awiti, pinasasalamatan ko siya. So pangatatandaan po natin, mga kapatid, mga magulang sa pananampalataya, ang Diyos po palagi ang ating kalakasan. Ibig sabihin, kapag nakakaranas ka po ng panghina sa iyong pananampalataya, ang lagi mong tatawagin ay ang ating Panginoon. Lagi kang manalangin sa Diyos. Pag nakakaranas ka ng panghina sa iyong pananampalataya, magbasa ka ng Biblia. Hindi yung kapag nanghihina ka sa pananampalataya, may problema ka, ay ang pinupuntahan mo, yung iyong kasukaran. Sabi nga yung iyong kauntahan, may problema, ay di pang makapunta kay Maji. Yeah. May pamaji-maji pa. Kay best friend. Ano? Ang akala mo, makakatulong si Maji. Pala, mas matindi pa yung problema ni Maji sa'yo. Imbis maisan, ay nadoble, natriple. Kaya hanggang hindi na magsimba ng linggo. Bakit? Ang tao pala ang kanyang pinaghugutan ng lakas. Kailangan ang Diyos ang ating kalakasan. Bakit? Dahil kapag may problema at ang Diyos ang kalakasan natin, tayo po ay nagtatagumpay sa ating mga problema. Pinapalakas po tayo ng Diyos. Kapag may problema ka, magbasa ka ng Biblia para ikaw ay lumakas ang iyong pananampalataya. Kapag may problema ka, ano po? Makinig ka ng awitin sa Panginoon. Ang dami naman po dyan sa cellphone. Ano po? Hindi yung may problema ka na kung ano-ano pang iyong ginagawa. Di ba? Kung may problema ka, sa Diyos ka po agad pupunta. Huwag kung kani-kanino. Dahil sisiguraduhin ko sa iyo, kapag ikaw ay kung kani-kanino at kung ano-ano ang ginawa mo, kung may problema, ay talaga kung ano-ano na rin ang magiging problema mo sa buhay. Makikita mo kung ano-ano na sinasabi mo, wala kang makausap. Kasi, hindi ka po nakasentro ang pananampalataya sa Diyos. Tandaan niyo po na ang Panginoon talaga ang ating kalakasan. Hindi sa iyong pastor, hindi sa iyong kasama sa simbahan, hindi sa iyong kapwa, hindi kung kani-kanino, tanging nasa Diyos ang iyong kalakasan. Kaya kapag naglilingkod ka sa Diyos, talagang sa Diyos ka nakatingin, hindi kung kani-kanino.
Hindi na nga ako magsisimba. Bakit? Ganito ganyan eh. Talagang pag hindi ka nakapokus sa Panginoon, talagang ang buhay mo ganito ganyan. Lumalaw ng panahon ay ganito ganyan pa din ang buhay mo. Pero kapag ikaw ay naglilingkod sa Diyos po nakatuon ng iyong pananampalataya, tandaan niyo po mga magulang ko mga kapatid, lagi ka pong bibigyan ng Diyos ng tagumpay sa iyong sarili. Magtatagumpay ka po sa iyong paglilingkod sa Panginoon. Bakit? Dahil ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng ating kalakasan. So kapag nangihina po tayo, punta agad tayo sa Panginoon. Sapagkat ang Diyos ang ating lakas. Siya din po ang ating kalasag. Ano po? Pag sinabing kalasag, ito po yung kalasag. Panangga. Di po ba? Sandata. Kalasag. Pansalag. Pangkontra. Panangga sa mga problema. Kaya kapag ikaw ay punong-puno ng problema at may Diyos ka sa iyong buhay, meron kang panangga. Ano po? Ibig sabihin, hindi ka kayang itumba ng anumang mga problema sapagkat ang Diyos ang iyong kalasag. Ang Diyos ang iyong sandata. At kapag ang Diyos ang iyong kalasag, mga magulang, mga kapatid, hindi ka po tatablan ng anumang sandata ng kalaban. Pero kapag ang Diyos ay hindi mo kalasag, at ang kalasag mo lamang ay kung sino-sino, sisiguraduhin ko siya kapatid, hindi ka pa nga pinapahanan ng kalaban, ay talagang mawawala ka na sa paglilingkod. Kasi hindi ang Diyos ang iyong kalasag. O baka naman walang kalasag. Ano po? Tandaan po natin, sa mundong ito, maraming kalaban. Sa pananampalataya, maraming kalabang espiritual. Ano po? Hindi mo nga nakikita, nararamdaman mo namang gumagawa. Di ba? Ang problema, di mo nakikita pero gumagawa. At matindi nga yan, hindi nga pinapatulog minsan yan magdamag eh. Di ba? Naramdaman niyo po ba yung gusto mo nang matulog, di ka makatulog kasi bukas na pangulog? Di ba? Di makatulog kasi wala pangulog eh. Ang makatulog niyan, gigising ka sa umaga, makakatulog ka na lamang at kasi inaantok na, bigla ang dadating yung maniningil. Talaga na, hindi na talaga makakatulog. Di ba? Sa mundo natin ito ay marami pong kalaban, mga espiritual na kalaban. Kaya pansin mo, nangihina ka na. Ano po? Nandulupay-pay ka na. Yung spiritual na katawan natin, kapag malakas yan, malakas din ang physical. Pag mahina yan, pati physical mo, mahina. Pag ang emosyon mo malakas, pati physical mo, malakas. Kaya kapag lulugo-lugo ang iyong isipan, ano po? Ay pati katawan mo, lulugo-lugo. At kapag ang spiritual mong katawan ay mahina, pati physical mo mahina. Kaya bakit? Hindi na kaya maglakad pamunta sa simbahan. Bakit? Mahina nga yung spiritual na katawan eh. Pati physical, dala. Di ba? Ba't hindi ka sumakay kung talagang gusto mong magsimba? Tandaan po natin na kailangan sa Diyos po tayo hihingi ng kalakasan. Sapagkat ang Diyos po ang ating kalasag. Siya ang ating panangga sa kalaban. So kapag ikaw ay binanatan ng problema, nasasangga yan ng salita ng Diyos. Ang Diyos po ang nagtatanggol sa bawat isa sa atin. Kung bakit tayong mga anak ng Diyos ay nagtatagumpay sa ating pananampalataya. Walang anak ng Diyos na nadadaig o nagagapi ng mga problema. Lahat ng anak ng Diyos ay nagtatagumpay sa mga problema. Kahit kung saan damakmak ang problema, kahit tambakan ng problema, nagkakaabot-abot ang problema, tandaan mo pagkasama mo ng Diyos, hindi ka po kayang ibagsak ng mga problema. Yan ang kagandahan ng mga tao na naglilingkod sa Diyos. Pero yung mga tao wala sa Panginoon, wala pang problema na eh. Ba? Yung problema na yung isang taon pa parating eh. Yung problema na. Ano po? Nabalitaan lang yung bagyo eh. Gusto nakatakihin sa puso sa takot eh. Ay, bago dumating ang bagyo, wala na. Di ba? Ay, mga anak ng Diyos, hindi takot sa mga problema, sa mga bagyo. Ano man yan? Dahil tayo, ang Diyos ko ang ating kalasag. Ang Diyos ko ang ating tagapagtanggol. Kaya bakit ka matatakot sa problema? Ang Diyos ang tagapagtanggol natin. Kung ikay natatakot sa problema, baka wala ka pong tiwala sa Panginoon. Ano po? Pero kapag nagtitiwala ka sa Diyos, hindi ka matatakot at magagapi ng mga problema. Tiwala kayo sa Kanya,
nakalagak. Ibig sabihin, bilang anak ng Diyos, ilagak po natin, ibigay natin sa Diyos ang ating tiwala. Ay maraming Kristiyano, walang tiwala sa Diyos eh. Mas tiwala pa sa Bombay eh. Yung maitim na matatangos ang ilong. Mas tiwala pa sa Bombay. Ano po? Maraming Kristiyano, walang tiwala sa Diyos. Mas tiwala pa kung kani-kaninong tao. Kaya naman, nabibigo at talagang walang nagiging tagumpay sa kanyang buhay. Ang tanging gagawin natin bilang mga anak ng Diyos, ibigay ang tiwala natin sa Panginoon. Eh ano ngayon, papasok na sunod-sunod na naman ang bagyo kasi mag-governance eh. Wala problema. Sa Diyos ako nagtitiwala. Ano po? Bakit? Ki umulan, ki bumagyo o umaraw man, pag ang tiwala mo ay nasa Panginoon, sagot ka po ng Diyos. Kaya hindi dapat tayo problema kung ang tiwala natin ay binibigay natin sa Panginoon at kapag binibigay natin sa Diyos ang ating pagtitiwala, hindi po tayo bibiguin ng ating Panginoon. At tayo ay tutulungan ng Diyos sa bawat kailangan natin. Kaya napakahalaga po bilang mga anak ng Diyos, ibigay natin ng buong puso ang ating pagtitiwala sa Panginoon. Huwag ka pong magdududa. Ano kaya? Kaya ang Diyos? Diba? Panginoon, pahingi ko ng ganito. Ano kaya? Bibigay kaya ng Diyos? Ay kapag nagduda ka, hindi na talaga sa'yo bibigay ng Panginoon. Ano po? Nakakapikon yung ganun. Yung anak mo hihingi sa'yo. Tapos parang alanganin. Ano bang walang tiwala sa'yo? Medyo nakakapikon nga naman. Diba? Pero kapag anak ka ng Diyos at nagtiwala ka sa Diyos, huwag ka pong mag-alinlangan para ibigay sa'yo ng Panginoon ang iyong kailangan. Pag nakita ng Diyos, may talagang pananampalataya ng anak nito. Kahit parang imposible sa kanya, talagang tiwalang-tiwala sa akin, ay walang imposible sa Diyos. Ibinibigay po ng Panginoon kapag ikaw ay may tiwala sa Diyos. Hindi ka po mabibigo, kapatid. Tinutulungan niya ako at pinapasaya. Ibig sabihin, kapag tayo ay nagtitiwala sa Diyos, tayo po ay tinutulungan ng Diyos na maging masaya. Aba, ay napakahirap po mga kapatid. Ang mabuhay sa mundo nang walang kasiyahan. Dahil pag wala ka ng kasiyahan, ay wala ka pong mabibili sa butika na kasiyahan kapsul o kaya kasiyahan syrup. Opo, mayroon pong mabibili. Nagbibigay daw ng kasiyahan. Pero pagkatapos mo namang inumin, bangag ka naman. Nasayahan ka nga ng ilang oras, bangag ka naman. Pati mga kamag-anak mo, halos mamatay na sa kahihiyan sa iyo. Bakit? Hindi po ito ang kasiyahan yun eh. Hindi ito ang kaligayahan. Yun ay fake na kaligayahan, fake joy. Ibig sabihin yung kaligayang binibigay ng mundo ito ay hindi po talaga kaligayahan. Ang tunay na kaligayahan, yung kahit po ito may problema, ikaw ay nagpapatuloy sa iyong buhay. Nabubuhay kang masaya kahit minsan ay walang ulam. Nabubuhay kang masaya kahit minsan walang pera. At nabubuhay kang masaya kahit punong-puno ng problema. Bakit? Dahil ikaw ay nagtitiwala sa Panginoon. Gawin mo lamang para ikaw ay magtagumpay sa paglilingkod na ito, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon. At ikaw ay matutong umawi sa Diyos. Kaya mahalaga po siya sa Kristiyano, marunong umawit eh. Opo. Kahit kung sintonado, umawit ka. Pag ikaw ay nalulungkot, namang problema, umawit ka. Ayaw mo na padidinig sa kapitbahay mong hindi naman Kristiyano. Baka sabihin na aasar mo siya. Sabihin na aasar na naman itong born again na ito Kakanta ka nang wala sa tono, alam mo naman, huwag mo na ipadinig sa iyong kapitbahay. Kayo na lang ang Panginoon nagkakaunawaan. Wag na. Wala ka na nga sa tono, pangangalandakan mo pa Baka mamaya, mabati ka ng bahay. Mabato ang bahay mo, di ba? Ang Diyos ay Diyos ng kaayusan na Pag alam mong wala sa tono ang kanta mo, huwag mo na ipaglakasan. At talagang nakakahiya din naman. Tandaan po natin, sa buhay natin ito, ang Diyos po ang ating kalakasan. Iniingatan ng Diyos ang kanyang sambahayan. Tandaan niyo po yan Iniingatan ng Diyos ang kanyang mga anak.
Malalim na po yan. Iniingatan ng Diyos ang kanyang mga tupa. Inaingatan ng Diyos ang mga Kristiyano. Tandaan niyo po yan. Ibig sabihin, wala ka pong dapat ikatakot sa panahon ng may problema kung ikaw ay nagtitiwala sa Panginoon.